Okay, salamat sa lahat ng mga kababayan natin na tumatawag at nag-i-inquire, no? At siyempre, buo pa rin ang ating puso't damdamin na bumabati sa lahat ng mga nandyan, Luzon, Visayas, Mindanao. Medyo kumukulog po ngayong hapong ito, gabing ito. Ngayon po ay June 5. I think June 5 yata ang ito. Correct me if I'm wrong, mga kababayan. At narito po tayo para talagang matugunan natin ang mga katanungan, no? Mga kababayan po natin. Mga kababayan po natin na malaki ang respeto sa atin at nagtatanong, no? Tinatanong po nila ang parang tinatamaan ako ng tinatamaan po ako ng ilaw, no? Against the light. So, sa lahat po ng mga nandyan, ang ating pong buod, ang ating medico ancient ay ang security old age natin, no? At sapagkat itong pong pangatlo po yatang balik dito sa aking apo, ay ganito po ang aking naobserbahan at napagtanto, no? Yung karamdaman po ng mga emphysema sa asthma ay napakahirap pong batin yan, no? Siyempre yung mga alveoli natin na yan, mga capillaries natin, lahat ng neuromuscular na bumubuo sa ating internal organ, hanggang sa bayag, hanggang sa vaginal, hanggang sa utak po natin, ano po yan, hampered, no? Damage po yan kapag yung pressure ng ating pong breathing, ng oxygen, no? Ay hindi flattened, no? Hindi mapantay, hindi ma-regulate ng diaphragm po natin, ay pwede po tayo maghangus ng todo. Siyempre pag may damage po tayo sa capillaries, may damage tayo sa vascular, puso, may damage tayo sa alveoli, may damage tayo sa lahat ng neuromuscular po natin. Eh, mararamdaman po natin ang pagbigat ng ating paghinga, na kung saan po ang mabuting gagawin po ng isang lingkod bayan ng kalusugan ay dapat in advance tayo. Kasi minsan ang reklamo po ng aking mga nakatunggali nung araw pa ay yung pag huminga po sila sumasabit, para may mga pulmonary impact. At sadyang marami po talagang nagsasuffer ngayon sa mga intubator, no? Nakatubo sila eh. At nakapasok yan dito sa ating calculates ng esophageal up to the tracheal area. Kaya po yung voice box natin, yung ating windpipe, barado po yan kapag may mga salivary na hindi kayang tanggalin na mga kahit anong klaseng pharmaceutical antidote, no? Sapagkat wala pa akong nabalitaan ganyan eh. Kaya marami nagkamatay. Marami nagkamatay ng mga tao dahil yan sa COPD, Pope Francis Dolphy. Eh, marami po kasing mga hindi ko maisip mapagtanto at mapag-aralan sa libro. Kasi siyempre, bukis po tayo kung pagdating po sa medisina. At siyempre, kung sa mantra po ng actual, napaka-actualist po natin. Reality-based ang usapan ito. Hindi po ito kwento-kwento. Ang nakikita ko po sa experimental approach namin, ang pamilya ko, sa tatay ko, kapag sabi daw ng mga pamilya ko, nakakalakad sa kalsada, pero concern ko lang po paano kapag ang pasyente ay hinihingal, paano makakalakad yun? Anxious, nervous, paano? So, nung nakita ko po kanina, at pag-take niya ng pag-dispose ng mga flatulence, yung kabag, no?
yung mga expel ng urine, yung acid reflux, tinanggal po natin yan, yung kanyang vertigo, yung pressure ng kanyang frequency sa intelligence body, air canal ng YouTube ng air canal, ay tinanggal po natin at successfully, medyo maganda po ang aking apo ngayon. Napakaganda. Tulog na tulog. Makikita po ninyo yun. Lalike ko po itong tatay para at least yung mga may COPD ay matuto ng kababalagan. Mahirap kasing magsalita. So, pamong app. Tapos tayo sa app na app. Tulog po yan. Tulog. Po yan. Kanya pong nasa zero yan. Naka-zero po yung kanyang visibility ng kanyang oxygen sa puso niya. Dami pong yan, tulog, maghapon. Ito ang aircon rehabilitation niya. Ang kanyang electric fan, pag may brownout, pag may brownout, naka po yan, yun. Ano yan? Ito po ang higaan ko. Ito po yung isang reserve na oxygen. Ito po yung natural exchange ng gas ng halaman. Ito ang halaman niya. Dito po siya tumatae at umiihi. Talagang matindi ang laban. At marami pong kababalagan ang mga kamutan, no? Hindi basta-basta yung rescue. At ito po naman ang nanay, mga 82 na po sila. Yan, nanay ko. Na-stroke po yan at ngayon lang po ako tinawagan ng pamilya ko para ako po ang maging caregiver. So, na-experience ko rin po dito yung meron tayong antidote na talagang pasukin ang mundo ng kamatayan, energy of death. Ginawa po natin yan sa tatay ko kaninang maga. At talagang tinanggal ko yung vacuum ng diaphragm. Kasi po yun ay look like poisonous. Hindi na po nagkaroon ng exhaust. Hindi na sumingaw yung mga all the reserve energized oxygen. Kasi kailangan po yung ating diaphragm nadi-diffuse po din yan. Kaya po kaninang maga nagtry ang tatay ko na lumakad. May antidote po akong ginawa dyan para mawala yung mucus at mawala yung kanyang exhausted na hininga. Para po kung ma-diffuse yan up to the zero, pagbalik po ng kanyang neutral na hininga in a normal way, wala na po yung vacuum ng kanyang abdomen. Yun po yung what do you call that? Diaphragm. Reserve oxygen ng diaphragm. So, nung nakita ko po, ganda na ng kanyang pagtulog. Wala na yung kabag. Kung sa bata po, yung kabag, yung flatulence, wala na. Maganda rin po yung talagang meron kang training in actual way, not only in a written textbook, or you had not even shown that in actual way. No? You don't have practicing this theory in an actual way. So, yung sabi po sa akin ng tatay ko kaninang hapon, bakit daw may tumatagos dito, no? Sa pinakang breastbone to the last ribs. Niya, parang sumasabit. So, yun po lang automatic may pulmonary yun, gano'n, ibablock. Kaya po ang kanyang
blood pressure ay nasa 140/80 normal. So, kailangan ko po lang talaga na habulin yung neutral lifestyle ng tatay ko na mawala na yung kanyang exhausted. Once my father breathe on and off, yung exercise po niya ng breathing, binabalik ko. So, the way it look like when you are in this kinds of situation, you are struggling in breathing and using this hose from the oxygen tank, kailangan po yung kanyang level is totally reprimanded to your natural oxygen. Kailangan po natin kung anong may tutulong ng oxygen na to, kailangan yung pasyente pong may emphysema, tulungan din niya to the level, to the lowest level, drop to the lowest level. So kung yung number 1 po, without a good functioning, no? Kailangan po kasi yung number 1 level nasa ilalim ka pa. Kung ang breathing oximeter breathing po ay nasa 88, no? Drop to 88, kailangan po yung pasyente huminga. Pag nag-close open po yung kanyang pipe at yung kanyang alveoli na sinasabi sa siyensya na may mga scar, patay, luoy. So, from that moment, doon po tayo nagkakaroon po ng diversion. No? Ito ang Western, ito yung judo, medico. Yun pa yung antidote. Kapag po yung aming tatay, mga associated practitioner po nito at nagkaroon ng mucus, saliva, yan po ay dinudurog at tinutunaw. The way it is like doing gargling. May inumumog po yan hanggang dito at idudura right away. At the same time, the last stage will be swallow. Sinaswallow po yan, nilulunok, at the same time magmumumog ng pure water, purified water, tatapon nyo. At yun po naglilinger yung antidote na yun and killing a lot of viruses and bacteria inside your trunk of your lungs, so that all the bacteria will be fade out and be killed right away. Wala nang salay. So, walang pipe, walang whistling, wala lahat. So, ito po talaga yung napaka matatawag natin na dangerous maneuver of medication, experimental approach on how to deal with this killer COPD. Ang kailangan po kasi dito talaga, sinasabi ko sa mga kapatid ko, ang kailangan dito ay long time patient, no? And buying this tank oxygen. Hindi ka agad dito kasi sasabihin mo nagagaling ngayon na parang uwak po puti agad. So kailangan po talaga ito is about running process to wait for a long time just to nourish and back the functioning bronchial alveoli, no? At saka yung sinasabi nilang interstitium, yung mga trunk, yung mga tangkay-tangkay. So it's about time to manage. No? Kung basta-basta lang, kaya nasasaktan ako sa mga kapatid ko na parang ganun, kung kailan lang ganito, ganyan, kung kakayanin. Kaya nga nag-worry po tayo sa lahat ng may ganito. Kailangan po you deserve to the patient receive such care and financial support, kasi trunk oxygen yan yung tubo, magkano po ang isa niyan, 1,000 per day. Kaya ang ginagawa ko sa tatay ko, imbes na gumana sa 1, nandun po below. Nag-enjoy lang po ang papa ko ng almost 85 to survive for the price of this tank oxygen in order to live. Nanawagan naman po tayo kay Dad Pylon na tayo matulungan, hindi naman tayo nare-read. Kaya po talagang sakbibi at luklukan ng sakripisyo ang ginagawa po natin pagsalba sa buhay ng tatay ko. So guys, yung pong mga cure na to ay talagang it's about life and death.
kasi that is a vital number 2 yung ating pong breathing maneuvering of this treatment, no? Number 2 po yan source of death, no? Vital number 2 of our life, yung pong lungs natin. Mas matindi pa yata ito sa heart attack pag nagusa ka ng oxygen, dead agad. Yan minsan nakikita ko sa tatay ko medyo groggy. Kasi isipin mo, ang neutral ng oximetric oxygen natin pumapalo ng 86, 97, 97. Tapos mag-enjoy lang ang tao ng 85, 90. Yan. Talagang talagang maawa ka sa mga mahirap na tulad natin, mga kababayan. Saturation mo, ganun pa rin, 90, baba, 90, hindi pumasok sa pataas kasi po talagang kailangan pag may COPD ka, it's about a matter of correct supply of oxygen in our body. Kasi yung motor neurons natin na cognitive neurons hindi magpapafunction well, talagang walang oxygen ang mga natin tissue, mga muscles po natin magkakaroon ng hypoxemia, mahirap. Kaya dito po sa labang ito talaga pag natuto po kayo ng mantra ng aming Diyos Kwang na pagpamilya, ang pag-usapan po ay napakahirap po talaga. It's too late. Kailangan po kasi mga kababayan, kahit po pamilya ko medyo inuna nila yung western. Ngayon na pinag-combine po yung aming kaalaman ng western, and then kasi drop out na po ang western pag sinabing COPD, drop out ka, patay ka kay Idol Dolphy, kay Idol Pope Francis, no? Then sa Rome, drop out yan, pulmonary yan kaya kaunti ang nabubuhay dyan ng chances if you don't know the best antidote and elegant antidote in life. So ito lang po ang masasabi po natin, yung mga pulmonary hypertension, kailangan mawala lahat yan. Yung systematic po ng requirement ng health ng human anatomy, kailangan po natin makomplete yan. So pinagbabangga po natin ang theory ng western at theory po ng Asia, Oriental. At yan po yung assassin technique ng Diyos Kwang. So mga bahay, hindi ko na po gagawin kalayot madali. Basta tungsapan po natin ang isa pong ipapagaling mantra sa mga old citizen ay ang pagkalinga, pagmamahal, mga positive outlook and idea. Para po kung sila ay makarinig ng ganitong mga bagay na mga positive, lalakasan kanilang loob at lalakas ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. At wag natin bibigyan ang ating mga pasyente ng mga negative thought, mga negative idea. Kasi nakakasira po yan ng concentration ng tao. Lahat po ay darating tayo sa pagtanda at maswerte po tayo kung tayo po may mga caregiver na kada minuto may batingting ka lang, mayroon ka lang konting panawag sa mga taong binabayaran mo, darating sila. Paano po kung wala kang budget? Ang mga anak mo nagtatrabaho, lahat nagtatrabaho, busy. Sino po ang gagawa kung wala kayong budget sa caregiver? Kaya itong project po ng inyong lingkod, gusto ko pong maglunsad ng mga ganitong volunteerism, ng mga dentist, mga nursing, mga physician, psychiatrist, ophthalmologist, cardiologist, ENT, to the best of their community free services voluntarily. Kaya lang saan po tayo kukuha ng mga ganitong katulad namin ng public servant na mag-aaling ka na kayo ng buhay at kamatayan para lang sa ng bayan at sa mga senior citizen. Tandaan po natin, daraan po ang lahat ng ganito. At makukulong po tayo sa isang kwarto na walang ilaw, wala lahat, walang radyo, wala lahat. In time of death.
Tayo lang po yan, iwan tayo. Kaya be honest and be ready. You must have your own capital and budget for this time of being one of the senior citizens. Sunday, try to analyze what I'm talking here. Kaya po ito po ay reality based na mangyayari. Lalo na po kung tayo walang katulad natin na mga may kaunting aral sa medisina at ang inaral po natin ay mga pangmayaman na pang western ay kailangan po tayo ng millions of money. Sa amin po, wala lang, volunteerism lang po ito. When everything has done and being made or being executed by your own chosen hospital, clinical, and doctors, and then at the end, you're still suffering, and then God will do the best and God will do the rest. So, Philippines, I am your own ancient traumatic doctor, native specialist, medical, visionary, na naghahandog po at bumabati sa lahat. Siyempre, binabati po natin si Pito Jones Carriedo ng Rana Dizon Kitchen 30, si Joven Arcangel, si Narian Pisteros, si Lucas, si Magalig, si Alan at Tatay John Salin, una yan. Sa lahat po hindi babangit, kay Jel natin na someday siguro siyang papalit, no? At sa lahat po ng mga hindi natin nababanggit sa ating coverage na ito, vamos, gracias sa lahat, Philippines. Bye-bye.